Welcome. 17th Episode. Welcome. Kamusta naman, Besh? Ito na naman tayo sa ating panibagong linggo ng pag-uusap. Yes. Nandito na naman po ang inyong mga Madaling kausap with Apple and Marie. Yes. Salamat pa din sa ating mga masugid at avid listeners, followers. Yes. May basher na ba tayo? Wala pa. So far, wala pa. Thank you, Lord. Wala pa tayong basher. Hindi ko lang alam kung binabash nila tayo na sa kanila lang or publicly. But so far, wala pa naman. Isa-publiko nyo na po nang malaman. Pero we encourage everyone na kapag ka meron po kayong mga critics or I don't know, yung mga... At saka join po kayo sa comment. Kasi may daming nagko-comment doon na baka iniisip niyo po dahil lang kaibigan namin sila. Okay lang po yun kung okay sa inyong mag-comment doon. Hindi mag-comment po kayo. Or kung meron kayong mga opinion. Hindi namin ini-invalidate yun. Opinion or ideas. Yes. Very welcome po yan. Message, comment nyo lang sa amin yan. Sasagutin namin kayo sa aming abot na makakaya. Saka din sa TikTok natin. Meron nga, di bang yung dati pang nag-comment dun sa kaibigan episode natin, nagkwento siya doon na meron siyang best friend. Napakaganda po nung kinoment niya doon na hanggang ngayon, sila pa din ng kaibigan niya. Na nagtulungan sila. Kinuha siya from Philippines. Yes, exactly. Nakakatuwa marinig yung mga ganyan. Mga true to life stories po ito. Mga testimonies na talagang, alam mo na may mga totoong kaibigan talaga sa mundo. Yes, yan yung sa kaibigan episode. Yung sa ligawan episode po, may mga kinilig na naman dyan. At saka doon sa ating relasyon episode, syempre, nandun yung mga ways kung paano nasusustain yung ating healthy relationships. At kasi syempre mas pumasok na ganun sa mas serious na ito talagang part. Yes. Ito talagang topic natin, Besh. Dahil nga ito ay month-long topic, so itutuloy-tuloy na natin kasi doon napapunta to eh. So ito na ba yung ending ng ating month-long topic? Yes. Kasi dito na talaga yung parang, ito na yung pinaka... Dito na mauuwi eh. Yan. Kumbaga, kung dinaradiretso mo yung way na yun, talaga dito ka na mag-i-end up. Ito ay tan 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 tan. O kaya naman may dumi sa ulo, ikakasal sa linggo. So for the 17th episode, ang topic po natin is kasal. Yes. So this episode, ito talaga yung marriage na yung araw na talagang kinasal ka. Mag-walkout ako sa episode na to. Ako lang mo. So, ito na. FYI lang sa ating mga listeners, kaming dalawa po ni Maria hindi pa kasal. Hindi po kami kasal. So, hindi pa kami pumapasok sa ganitong stage. Yes. So, pero, wala pa kami experience. At madami tayong kaibigan, mga kasamahan, at kapamilya na kinasal. At tayo din naman ay naging partner rin ng kanila. Yes. And also yung ating mga magulang na kinasal na. At nakita natin yung experiences din naman nila throughout their marriage talaga. So this episode nga, sinasabi ko na hindi lang ito yung sa araw na kinasal ka, yun naman nangyari dun sa... Kasi hindi lang ito yung araw na yun lang yung talagang event na kinasal ka Kasi all throughout yung marriage mo talaga iba to Siya na talagang makakasama mo lifetime. Ito na to. Merong mga taong kinasal for 65 years, 75 years. Kasal, I meant na married sila for 65, 75 years, 80 years. Talagang maraming mga tao na ganyan. Meron din naman mga kasal na 1 year, 2 years, diba? May mga ganyan. So, dito natin pag-uusapan yan. In this episode. Yes. This is like more on serious commitment na. Kasi inano nyo na to sa Diyos at sa papel na kayo talagang dalawa ay para sa isa't isa na. So, you will build a new life and a family together. So, this episode, pag-uusapan natin yung ano ba ang kasal? Yes. Diba? Ano bang definition nito? Bakit
bakit ba kailangan ng kasal? kinakasal or may kasal? Kailangan ba talaga? Yes, kailangan in the ba? end, talagang sasagutin natin yan na importante ba ngayon ang kasal? Yes. In our own, in our own opinion lang din naman. Yes. And, ano ba yung mga tradisyon, di ba, sa Philippines? Yes. Kasi, di ba, sa Pilipinas, meron tayong mga tradisyon na ginagawa pagka may kasalan. Nako. And also, ano yung mga, ginagawa ng mga partners and couples all throughout their marriage, di ba? Na nakita nating dalawa. Yes. Para mapanatili nila. Yes. Yung kanilang marriage. Kanilang promise. Yes, sa isa't isa. Yes. So, umpisahan natin. Ito yun. Ito yung to have and to hold. Yes. Diba? Okay, so umpisahan natin Till yung death do definition. us part. Ito yan siya. So, ano ang kasal? Oo. Ito po yung pagbubuklod ng dalawang tao. Oo. Diba? Na willingly, sila ay talagang magko-commit na sa susunod na nila. Yun nga yung sinabi mo, talagang may vows. Di ba sa araw nung, ang marriage is may vows kayong dalawa. Sa araw ng kasal ninyo, talagang mangangako kayo sa isa't isa. Yes. Na, hanggang katapusan, Tayong dalawa. Yes. Yun yung sinabi mo, to have and to hold. Yes. In sickness and in health. Ano pa ba? In richer or poorer. Richer or poorer. Till death do us part. Yes, so, talagang, yun yung pangako nyo sa isa't isa. At saka sinabi mo, meron kayong pipirmahan na contract. Yan nga yung marriage certificate. Yes, marriage certificate. Marriage At ito ay wini-witness ng maraming tao. Yes. Kagaya ng inyong mga ninong at ninang. Yes. Andyan ang entourage. Yes. Diba? Kukuha kayo lahat ng ganyan. Para ma-witness nila na kayo ay in one union. Yes, in union. And also, this is recognized legally. Yes. Legally and in the church. Yes. So, this is a promise between the two of you and God and also yung legal aspect ng ating bansa. Kasi merong mga bansa na I would give an example sa mga LGBT na bansa. Na sila. Meron tayong mga bansa na hindi ino-honor ng ibang bansa. Like for example, dito sa Malta ino-honor yung union ng dalawang lalaki, same sex. Pero sa Pilipinas hindi. Yes, so talagang you have to be careful on that. You have to be kung saan kayo mapakasal. Yes. Kung kayong dalawa ay consenting hindi lang naman adults. to church wedding. Meron ding civil wedding. Meron ding mga iba pang wedding. It depends kung ano yung gusto nung mag-asawa. So still, this is a union. Yun nga sinasabi mo. Of two adults. Yes, talaga. consenting adult. Pero meron ding mga instances na shotgun wedding noong panahon. Ito yung kasi sinabi nila. Ang tawag doon sa Tagalog. Kasi napikot. Ito yung pinikot. Yes. Kasi uso pa ba yan? Oo, kasi alam mo nangyayari din mga nabuntis ng maaga. Yun, diba? So, kasi tatay pupunta doon. Kaya po ito tinawag na shotgun wedding. Kasi, may shotgun na dala. may shotgun si tatay. Napakasalan mo ang anak ganyan. Sorry. Diba? Yan yun. So, ito yung mga pinikot. Meron naman, yun na nga, nandun na nga tayo, church, civil, ganyan. Ngayon, mag-iiba-iba naman to kung saan mo naman gustong place. Kasi meron naman ginagawa na beach wedding, diba? And their own beliefs din. And your own beliefs. Kasi, syempre, meron din tayo mga Muslim wedding, Indian wedding, diba? Christian wedding. Iba-iba din talaga sa inyong mga traditions and beliefs. So, iba-iba din talaga. Pero alam mo kung sinong pinaka-wedding na naano ko talaga? Ang pinaka-magastos na wedding, ito po talagang i-declare ko na talaga, ang mga Batanggenyo ang pinaka-magastos. Parang papunta na sila sa pagkaambani. Di ba? Parang
pa-Indian wedding na yung mga Batanggenyo nito. Ito ay yung, kasi napapanood ko lagi sa reels. Hindi kasi lahat Diba? talaga invited pagkasalan. Oo, at saka meron silang yung mga ninong-ninang binibigyan pa ng mga kalahating ng baboy. Oo. Tapos may isang Lahat basket yan. pa yan, yung ganyan. Talagang Ang daming proseso. Kasalan Oo. sa Batangas. Oo. So, sa tingin ko talagang ang panalo na talaga yung mga Batanggenyo. Pagdating sa mga kasalan, wag po kayong mag-asawa ng Batanggenyo. Alam ko lang. Mauubos mo yung budget nyo. So, yun yung sinasabi natin, irregardless sa mga traditions and beliefs and cultural aspects ng kasalan, ito talaga, in general, ito talaga yung union ng dalawang tao. Yes. In a more serious note, serious relationship. Kasi, bakit nga ba ikinakasal? Kasi ito na talaga yung magbabind sa kanilang dalawa eh. Na parang, through the eyes of God and by law, kayo lang ang talagang Mr. and Mrs. Yes. Diba? I think one of the reasons kung bakit is stability. Yes. Diba? Kasi you will have a partner, yun nga sinasabi mo, na a partner na mag-go through kayo sa buhay. Together. On that same goal, same journey. Yes. Talagang kailangan mo nang kasama sa buhay. Oo. Meron din naman po na mga kinakasal na matagal. Nagli-live-in muna sila. Yes. 10 years, long engagement, matagal. Bago nila, inaano na, ito na talaga, ikasal na tayo. Okay? Meron din naman pong kinakasal na ang dami na nilang anak bago pa sila ikasal. Diba? Pero sa atin kasi traditionally talagang kasal muna no? Yes. Bago, meron naman kakilala lang, kasal ka agad. It's true. Diba? Nangyayari, sasabihin nila love at first sight. Diba? Yung ganun, love, hindi ko siya kayang pakawalan talaga kasal yung ganun. agad. Parang sinasabi nga nila we are crazy in love. Yun. Kasi magpapakasal kami agad. Kahit 1 week pa lang nagkakilala. 1 week pa lang. Mostly alam mo, feeling ko nangyari yan sa foreigner. No? Kasi sila may, tapos the next week, divorce. Meron na nga ngayon, di ba? Yung mga 90 days fiancé. 90 days fiancé pa tawag doon. Tama. Na 90 days silang mag-engage. Tapos kasal na agad after 90 days. Totoo. At dun yata si if you're serious to me, you put my picture on your Facebook profile. Mga Pinoy din naghahanap ng mga afam. Dun po yata yan yung mga afam. Yes. So I think also one of the reasons kung bakit kinakasal is to start a family. Yes. Diba? At saka, yun nga, magbe-build ka ng life kasi nakita mo na siya yung match para sa'yo. Siya yung magpupulfill ng dream mo somehow, somewhat. Yes. Diba? Yes. Come what may, kung ano man yung mangyayari sa inyo in the future, bahala na yan. Basta, kasama mo tong babae na to, kasama mo tong lalaki na to. Meron din naman na mga nagpapakasal for companionship lang. Yes. Diba? Pero kasi agreement nyo lang yun yung dalawa na, sige, kasal tayong dalawa, tayong dalawa lang mag-aalaga sa sarili, pero wala silang anak, di ba? Or wala silang intimacy. Yes, yes. Diba? Pero kasal silang dalawa. Diba? May mga ganong instances At meron pa rin nangyayari hanggang ngayon, yung kinakasal na, pinagkasundo ng mga magulang? Yes. Ano naman tawag doon? Diba? Arranged marriage. Meron pa rin po yan, nangyayari pa rin po yan na hindi natin nalalaman sa mga lugar natin, pero sa mga ibang lugar. Yes, kasi lalo na yung mga wealthy families, diba? Pagka hindi sila nagkakasal ng mga commoners, diba? Yun yung tinatawag nila. Kailangan mayaman sa mayaman. Mayaman sa mayaman. Maybe sa Chinese community talagang pa rin yan. Kasi may continuation ng blood nila, bloodline, diba? Kailangan nila yun. May mga ganong instances. Sa tingin ko, parang ginanon na ako ni Mama dati sa mga Ayala de Sobel. Tapos sabi ko, I can't. I don't love the guy. Yes. And then it will lead to the other reason. Di po totoo yun. It will lead to another reason kung bakit kinakasal.
just for the sake of love. Yes, diba? love. Diba? Yun Love. talaga. So you have companionship, love, starting a family, and stability. So yun, I think yun yung mga reasons kung bakit kinakasal. Pinipili natin na yun na. Kinakasal. Lumagay na sa tahimik. Yes! Yun, diba? Yun ang pinakainanan. Ay, lumagay na siya sa tahimik. Hindi po na lumagay na sa sementeryo ang ibig sabihin nun para sa mga bata. Yung mga unang panahon, ganun ang kasi ang tawag. Ilalagay na siya sa tahimik. Meron pa! Yung diba? mga lalaki, di ba sinasabi nila na pag kinasal na, may sinasabi silang na term na sinakal. Hindi, yung ba sinakal na? Or meron silang term may term sila. Iisipin ko mamaya. Mamaya. Baka ano mo. So, meron, si Kevin Hart naman nadinig ko, it's time to put the chocolate in the fridge. Nung in-interview siya ni Ellen DeGeneres, sabi ni Ellen, walang ganun na quotes. Di ba yung parang ganun? Nung papakasal na siya, sabi niya, papakasal ka na naman ulit, ganyan-ganyan. Sabi niya, it's time to put the chocolate back in the fridge. Walang ganun ka. Or getting hitched. Ayun. Getting hitched. Diba? Na parang sa mga rom-com, diba? Yes, na parang, Pag sinabi ng mga guys, diba na minsan nagbibiroan sila na parang, you're getting hitched. Na parang, ano ka na, may nagmamay-ari na sa'yo. Gano'n, yes. diba? Taken ka na, yung forever na yun. Meron ka ng kadikit. Yan talaga ang yan na talaga ang mga terms ng marriage. Yes. So ano ba yung mga factors na nakikita or nararanasan natin nalalaman mo na ready ka nang ikasal? Dumating na ba sa'yo yun? Hindi pa? Hindi ko pa yun naramdaman Ako kasi din. dun sa 6 kong anak. Hindi, totoo yun. This is in clearance, lilinawin ko lang sa ating dalawa kasi may mga personal situations tayo. Magkakaiba tayo ng situations. So, at saka may mga choices tayo in life. Yes, we have our choices. Na hindi naman natin pwedeng yun sa mga tao, idukdok sa utak ng mga tao na ito ang pinipili kong choice. Yes. And this is between you and your partner. Yes. As long as agreement nyo yun. Yes, as long as you are both happy. Yes. I can tell naman that you and your partner are happy, diba? And as for me, ganun din naman na parang between us, talagang masaya kami, contented kami with in what we have right now. Yan. We don't know in the future what's gonna happen. Yan din ang magandang tanong. Diba? Kasal ba yung solusyon? Oo. Kumbaga, para malaman mo na seryoso sa'yo yung isang tao, kailangan ba ng kasal? It depends kasi Diba? It depends kasi sa paniniwala nyo talaga Nasa inyo talaga yan. Kasi minsan sinasabi nila, di ba, na parang gano'n, hindi siya seryoso sa'yo, bakit hanggang ngayon ayaw ka niya pakasalan? Kumbaga, para sa akin, ano bang point ng tanong na yun? Kung kasama mo pa rin yung tao na yun, na hindi naman siya nag-cheat, wala naman siyang ginagawa na So, kasi, sinasabi nga nila na ang marriage ay isa lang piece of paper. Yes. Diba? It doesn't really mean na ito yung kabuuan ng pagkatao ng tao dahil pinirmahan niya yung isang papel na yon. Pero, sa mga iba naman na mahalaga ang marriage, importante sa kanila yun. Kaya sinasabi natin na magkakaiba tayo ng opinion when it comes to marriage din talaga. So, we have to respect each other's opinion. And, I think, yung tanong mo na yan, kasi base sa, lalo na sa ating mga Pilipino, yung kultura natin, and the standard of our society, na kapag in certain age, dumating na yung babae sa ganitong age, kailangan kinakasal na. Yung mga ganun kasi kailangan may pamilya na. At saka kahit naman dito, Besh, may parang questionable din sa kanila kung ilang taong ka na, hindi ka pa rin kinakasal. Parang sa kanila dito, parang pag 25, dapat lumalagay na sila sa tahimik. May ganong tabu talaga. Hanggang ngayon. Oo, din yung utak nila. But still, I would, ako talagang pagtatanggol ko yung mga ladies na hindi pa kinakasal. Yes. Kasi, mahirap. Ito talagang kasal na to, talagang mahirap pasukin to Yes. Kasi this is a bond na talagang lalo na sa Pilipinas ngayon, wala pang divorce. Yes, exactly. Talagang pag pinasok mo to, mahirap lumabas.
na kailangan talaga 100% kang sigurado bago mo pasukin. Kaya siguro hindi ako kinakasal. Kasi you have doubts. No. Oo, may doubts ako. Tsaka yun kagad ang iniisip ko, paano ako lalabas? Doon kagad ako. Advance ako mag-isip eh. Oo. So kasi di ba sa atin ngayon, lalo na, iisipan mo, paano pag nagkaroon kami ng difficulties? Oo, at hindi yun. namin nasolusyonan, paano kami lalabas? Totoo. Diba? Kasi iba't iba tayo ng approach eh. Yes, yun sa problema, sa mga So, baka pag sa akin, baka sabi ko, baka hindi ko ito malusutan. Diba? Kasi it would be easier to get out of a relationship pag hindi kayo kasal. Yes, exactly. Yun nga eh, sinasabi nila. Yung para sa'yo. Oo. Yes. Yun nga yung napakaraming Pilipino na nagtitiis na lang hanggang ngayon sa relasyon dahil kasal sila. Yun ang dahil may mga anak sila. Yes. 'Di ba? Yes. Dahil gusto nilang matupad yung pangako nila na yun na to have and to hold, dito lang ako sa and tabi also mo. to please yung ating mga older generations. Yes, kasi yung mga biyanan din. Oo, yung older generations natin, talagang nag-expect nila na at a certain age, kailangan kasal ka na, kailangan may anak ka na, kailangan okay kayo ng mister mo. At pangalagaan mo yung pamilya, kailangan ganyan. nag-workout kayo. But if you are not talaga in the same level and kailangan nagkakasakitan na kayong dalawa, bakit nyo pa kailangan ituloy yung marriage na yun? Yes. And also, lalo na kapag merong physical na nangyayari na abuse, diba? At saka naniniwala talaga ako, relationship pa nga lang, it's an everyday effort na. It's a development of love. Yes. Lalo na kaya yung kasal. Diba? Yung marriage talagang, parang hindi ko naman sinasabing no way out ito, pero kailangan talagang i-pursue mo na maging much better person kayo to each other. Everyday talaga. Yes. It's an effort yes, talaga. So besides love, kailangan talaga it's working progress. Talaga kayong dalawa talaga. Hindi pwedeng isa lang eh. Kasi mahirap yung isa lang na nagtataguyod pareho kayo na parang ng marriage nyo dalawa. Kailangan dalawa kayo. Minsan kasi, ayan, kadalasan nangyayari, kagaya lalo na sa Pinas, paano, buntis na to, ganyan-ganyan, pakasalan mo na. Pero yung willingness, hindi mo naman nakikita dun eh, sa lalaki na, or sa babae na, hindi pa kami ready. Sa totoo lang, hindi pa sila ready. Kaya mahirap din talaga yung shotgun wedding. Diba? So, pero meron bang nagtanong sa atin, sa mga matatandang, natin, sa Pilipinas. Wala. Ang gusto lang nila, ma-save yung pamilya sa kahihiyan. Yes. Which is, hindi iyon ang magiging ending nung dalawang magkasintahan. Yes. Diba? So, yun talagang issue is yung societal pressure. Kasi yun yung image. Yung image ng family. Kasi mahalaga. Kailangan lagi yung image ng family, ganyan. Kailangan, diba? Kailangan mong wag dungisan ang image ng ating family. Bakit dito? Catholic din naman sila. Pero ngayon, accepted na nila na may nagli-live-in. Yes. May nagli-live-in before marriage. Na may mga anak mo na pero hindi pa nagpapakasal. Accepted na nila yan. Kasi hindi pa yun agad-agad. Diba? Meron namang mga nagli-live-in. Wala din naman silang mga anak. Choice kasi nila yun. Hindi naman dahil sa hate nilang mga bagets. Pero choice kasi nila yun. Bago tayo, kailangan trial and error to eh. So, yun nga yung ating gustong iparating din sa lahat ng ating mga listeners. Regardless kung ano yung edad nila. Lalo na din sa ating mga nakakatandang listeners. Na talagang merong, kung ang opinion mo sa kasal ay ganito, wag mo na may pagduldulan sa iba na, kailangan ganito rin yung opinion mo. At saka kung ano yung nangyari sa'yo, kunyari, ang ganda ng kinalabasan nung marriage life mo. Kailangan ganito rin. Expect mo. Wag mo naman sabihin yun sa mga pamangkin mo, sa mga pinsan mo na, ay, ganito kami ng tiyuhin ninyo. Dapat ganito din kayo. Hindi po yan nag-a-apply sa lahat ng tao. Iba po tayo ng ugali. True. Kasi lalo na, at this time, nag-evolve na din lahat, hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat tao. Exactly. And also, yung mga situation ng bawat
couple. 'Di ba? Na talagang it's between them eh. You don't have to push everything na doon sa mga couples na hanggang ngayon. Yes, pero baka naman sabihin nila against tayo sa kasal. Hindi po kami against sa kasal. Yes. Napakagandang union yan. Hindi we are looking forward, actually. Yes. Never. Ikaw, gusto mo ba ikasal? Yes, diba? someday. In the like, future. 2040. Ang layo. Ilang taong ka na nung besh? Huy, pero wala naman sa edad yung kasal-kasal Exactly. na. Meron akong mga kakilala na kinasal ng 85 years old. Oh. Yes. Baka They're naman happy. iniisip nyo po na hindi kami happy dun sa mga kasal naming friends. At We are sa very mga happy for listeners na, ay, masaya po kami sa inyo. Kung kayo po ay, masaya dahil pinakasalan niyo po itong tao na to, ay good for you po kayo. We are just saying na kami po ay very open sa lahat ng sitwasyon ng mga tao. Kung kayo po ay kasal, then we are very happy for you. Kung kami naman po ay hindi kasal, sana po maging masaya din kayo sa amin. At saka wag niyo naman pong i-judge din yung hindi kasal. Kasi may mga natatawa talaga ako. Minsan may mga comment na, ay hindi yan although hindi nakakarating sa'yo in face to face. Pero may mo rin na yung maririnig mo rin yung comment, ay hindi yan kinakasal kasi hindi naman yan siya para pakasalan. Ay, syempre, very hindi hurtful po kayo naman. para mag-judge ng ganyan sa Very mga hurtful tao. yun sa mga tao. Hindi siya para pakasalan kasi ganito siya. Hindi niyo po alam ang agreement nilang magjowa. Yun na nga yung sinabi natin. Diba? Yes, Tama? it's true. I agree with that. So para sa iyo ang factor ng doon nga sa basis sinabi mo, ang factor ng bago mo sabihin ready ka na sa kasal is you have to be 100% ready. Yes, mentally, physically, emotionally, at financially, Yes. Kailangan din po itong financial aspect na to, Hindi lang po basta, ay sige magpakasal tayo, sagot ni ganito, sagot ni ganyan. Hindi po pwede ganyan. Also, hindi lang diba? doon sa event na mismo na dapat may pera ka. Yes. You have to have savings all throughout your life of marriage. Kasi you are building a family. Paano kapag nagkaanak na kayo, diba? Siyempre, hindi biro yung nagtataguyod ng pamilya. Diba? Sinabi nga natin sa mga previous episodes natin about yung mga padala-padala na yan. So talagang dapat you are ready financially. Yes. Pag pinasok yung marriage talagang, okay, meron akong savings, na pangtustos ko sa pamilya ko, ganito, ganyan. Hindi naman porke nandyan yung pamilya natin, mga biyenan, mga ate, sila din yung sasagot sa atin, di ba? Kaya nga po kayo pumapasok sa ganitong stage ng life nyo. Ibig sabihin, kaya nyo na po on your own. And note, diba? Hindi lang dapat ang lalaki ang may pera or may savings. Dapat pareho. Yes. Lalo na sa times natin ngayon kasi working na din yung mga ladies. Yes. Professionals na din. So, kailangan talaga pareho kayo. And also, you have to have joint accounts. Sa tingin ko naman, lahat naman ng nagpapakasal, tinatanong din naman nila ang isa't isa na, ready na ba tayo? Kaya ba natin to? Ganyan. I think yes. Kasi, ito na sure na tayo Diyan yan na sure na sure ka na sa akin, sure na ako sa'yo. Diba? Bago tayo, sige tara na, umarap na tayo sa dambana. Diba? Nakakatuwa yung mga ganyan, yung mga traditional words natin. And also, nakakaano po ng puso niya. Pag may nakikita ka, di ba, yung kaibigan mo, ayun na siya, lalabas na siya sa pinto, di ba? Also, nag-attend na rin tayo ng mga kasal ng mga friends natin. Di ba, saya-saya natin? Gustong-gusto po namin We are very happy for our friends. Diba, may iyak-iyak pa nga tayo pag kinakasal yung mga friends natin. Pero dito po magastos kaya... Ayoko na po. So sa Pilipinas yung ating traditional marriage, 'di ba? Talagang ang lalaki ang gagastos minsan, 'di ba? Yes. Pero dito baligtad Ngayon babae ang babae sumasagot. Dito. Kasi ang mga European at saka I think sa American babae kasi binigyan ka na ng engagement ring. So this is worth like for example diamonds nga di ba? Siya na yun. Babae. Lalaki na yung bumigay nun. So, ikaw na yung sagot na yun ng babae. Lahat ng mga At saka dito po, ito, maano ko lang. Dito po, pag kinasal, sagot po lahat ng bride, yung gown ng bridesmaid, sapatos,
mga earrings. Kasi yung recently naranasan ko, sagot niya lahat. Sagot niya lahat. Ng babae? Oo, nung side ng babae. So, ayan po yung traditional nila. Alam ko, yung babae ang may sagot. Kasi yung lalaki, ang sagot niya yung bahay. Ah, I think okay. yes. I think yes. Ganon. I've heard that. Oo, So, dito sa Malta. Sa Pilipinas yata hati. I think sa Pinas, yes. I think sa Pinas kasi magsisave kayo pareho for your wedding, yes. di ba? Di ba nga sinasabi na your dream wedding, gano'n. Yan. So, okay na yung savings ko for my dream wedding. Yes. Sa Pilipinas kasi parang laging ano tayo meron din tayong mga pride eh. Ay, hindi pwede, sagot namin yung mga ganito balae, di ba? Yung ganyan. Dahil, lalo na yung provincial na weddings, yes. no? Mapag-uusapan kasi yan pag namanhikan eh. Balae, di ba? Yes, pamamanhikan. Di ba? One of our traditions. Yan. Na talaga fina-follow ng mga Pinoy. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Yes. May mga social media na ngayon, mga ano na ngayon, pero nagmamanhikan pa rin ng mga Pilipino. So, ano yung pamamanhikan nga sa atin is yung pupunta yung family ng lalaki doon sa babae. Sa bahay ng babae. Then, magdadala ng mga food or something. Then, they will have a gathering. Yes. Ito ay ano lang immediate family lang ang kasama nito. So, ito yung part ng babae at saka part ng lalaki lang. Tatay, Wala pa kapatid. munang mga bisita. Yun. Tapos doon, papag-uusapan na. or hihingi ng lalaki, yung kamay. formally, ang kamay ng babae. This is like a sign na, Nay, Tay, gusto ko na pong pakasalan ang inyong anak. Iba pa to doon sa proposal, na ito po ang gagawin natin sa kasal. Ito po ang plano namin, ganyan. So, doon yun na i-layout sa mga magulang, kapatid, yung inyong plano. So, ayan. Talagang traditional way, ginagawa pa rin naman yan ng mga Pilipino. At saka very, very good, practice. I think yes, kasi you have to involve your family. Oo, kasi syempre para makilala, 'di ba, mga ate, mga kuya, mga auntie, mga di ba? Kung tanggap ang isa't isa, 'di ba? Talaga naman pagka kasal na syempre. Nakakatuwa din yung mga ganyan traditions natin. Although, meron ding mga negative effects kasi 'di ba pagka kinasal na nagkakaroon ng problema yung mag-asawa. Ngayon makikiepal yung mga magulang, kapatid, biyanan, doon nangyayari 'yon. So at some point you have to be very sure na talagang kayo ng partner mo talaga ang mag-uusap, kayo ang magsusolve ng mga problema ninyo. Kayong dalawa. Kayong dalawa lang. Yes, exactly. Dapat sana ganun na nangyayari. Bago humantong kay Idol Rapi Tulfo. So, importante ba ang kasal? Yes. Ako sa akin, yes. Oo. Importante ang kasal kung talagang gusto nyo nang ilagay ang mga sarili nyo sa tamang Oo. Para sa akin, importante. Ako naman hoping pa, hindi ko rin naman alam yung future eh. Kasi ayoko kasi na nagpaplano ako yung sa future ko. Kasi alam ko na may ibang plano si God sa akin. Yes. At saka sabi nga nila, importante yung kasal dahil kailangan i-bless ni God, ni Lord, yung union ninyong dalawa. Na pupunta na kayo sa next stage ng life nyo. Yes. Diba? Yes. So, dapat i-bless muna yun ni Lord para tuloy-tuloy yung mga sa inyo guidance, 'di ba? So, approve. Approve po sa lahat ng mga kasal at patuloy na blooming and we are very happy for you. Blissful ang make kanilang sure lagi mga nasa married life. Oo, make sure din na nasa center ng marriage nyo si God. Kasi talaga kung pareho kayong naniniwala sa Diyos, talagang alam ko naman na nag-work kayo pareho na itaguyod yung inyong marriage. Yes. Talaga. At para naman po, doon sa mga gustong magpakasal, soon, di ba? Hingin nyo po yan sa Diyos. Ipanalangin nyo po na siya talaga. Ngayon yung mga red flag, sige isulat nyo lahat yan. Baka naman kayo lang nag-iisip ng mga red flag doon sa jowa nyo, pero talagang mabait naman siya sa inyo, di ba? Ngayon,
lahat po yan ay hinihingi ng guidance sa taas. At saka sinabi natin yan in our previous episode, yung sa relasyon. Yes. Na talagang sa dalawang mag-couple, bago kayo pumasok sa kasal, kailangan talagang in good communication kayo sa isa't isa. Yes. So if you have that mindset na may pareho kayong good communication sa inyong dalawa, kailangan dalhin nyo yun hanggang sa ikasal kayo. Huwag nyo yung tatanggalin. True. Hanggang dulo yan. Kailangan nag-uusap kayo, you have honesty with each other. Talaga. At saka, gugustuhin mo ba naman na, kunyari, di ba, tatanong ko lang na, di ba, kinasal ka na, tapos sisirain mo. Tapos magbi-build ka na naman ng panibagong para ikasal ka. 'Di ba nakakapagod, sis? Yes. 'Di ba? Parang ganoon din sa relasyon, 'di ba? Gusto mo ba naman na pagkatapos mong i-build tong relationship na to na ang tagal-tagal tapos sisirain mo na naman, mag-cheat ka tapos magbi-build ka na naman sa panibagong partner. Yes. Ano ba naman kailan ka ba titigil? Ay, totoo yan. Diba? Sabihin na natin na nakakasawa ang mukha ng mga partner natin na nakikita natin every day of our life. Pero ganun pa man, mahal niyo po sila simulat sa pool. Yun ang lagi niyong iisipin. I agree with that. Diba? Tapos, ganun. Talagang, every day is an effort and work talaga. Yes. Every day. Siyempre, nandun lagi ang love. And love. Love that will last forever. Yes. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kaya, pag love mo, pakasalan mo. Umabot na sa ganun. Salamat! Salamat na mga Nakakatuwa yung mga ganitong usapan natin. Yes. Natututo din po kami sa isa't isa. Sa totoo, mas lumalalim yung namin ni Besh. Yes. Parang kami ang magpapakasal nito. Papaproposan na lang kami sa isa't isa. Yes. Maraming salamat po sa inyong magstay oras. Yes. 30 mahigit na minuto sa pakikinig. Sana po kayo ay nasiyahan. Huwag naman kayo ma-inspired na magpakasal kayo agad. Siguraduhin po ninyo bago kayo magpakasal. At ito mga bagets, magtrabaho muna kayo, ha? High blood nyo si Mercar. Yes, importante yan sa ating mga younger listeners. Generation, yes. Na, huwag kayong magpadalos-dalos sa kasal. Lalo na ngayon na nai-influensyahan tayo ng social media. Yung mga nakikita ninyo sa social media. Lalo na ngayon na-influensyahan tayo ng drugs. Hindi ngayon kasi sa social media, di ba? Yung mga marami ng influences na, kasal, ganito, ganyan. Tapos yung feeling pala ay mababaw. Yes, hindi po yan kasiguraduhan. Yes. Kailangan po pareho kayong sigurado bago nyo pasukin ang kasal. Yes, medyo malalim-lalim tong na to. Yes. Para siguraduhin natin na hindi tayo mag-i-end up sa divorce. Yes. Or cheating, divorce, lahat yan nag-i-end sa mga At bad lagi notes. niyong aalalahanin na nasa huli ang pagsisisi. Yes. Hindi mo na yan maibabalik. Okay? So, palagi po natin tatandaan na ang lahat ay nadadaan sa maayos na usapan. Thank you, Mama Chuchu. Bye!